Happy! 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 Happy. O, dito ka. Upo ka dito kung happy tayo. So, ngayon po mga kabayan, mag-uusap din kami ni Tatay Romy. Oh, wow! Ang galing mga kabayan, no? Ang laki ng linis ni Kuya Marwin nung nakaraan. Nilinis nyo? Kayong dalawa? Dalawa sila mga kabayan. Grabe, hanggang itaas. Oh, ayun, nakita ko. Hanggang itaas mga kabayan. Nilinis nila. Ang lapad na. Sabi ko nga, kahit hanggang dyan lang. Pero inabot talaga nila doon mga kabayan. Kaya lang, yan ang sinasabi ko nga. Hindi po muna pwede pagsabay-sabayin. Dito muna kami. Yun nga lang ay may bagyo sinabi. So, dapat gagawin namin yan kanina mga kabayan na udlot. And then, bukas hindi na naman hanggang Lunes. Kasi walang ang pasok sa Lunes mga kabayan. Nag-declare na sila na walang pasok dahil sa bagyo super typhoon. Kaya, ang unahin namin is ito talagang nabunutan namin ng damo. Yan ang unahin namin linis, no? Para malinis na yan at maayos na yung mga kabayan para mataniman na. Yung iba hindi muna. Isunod na lang po natin yung mga kabayan. So, ganun ang gagawin natin. Okay, sige. Mag-usap kami ngayon ni Tatay Romy, no? At, syempre, si Tatay Romy po mga kabayan, no? Medyo na-stress na nakaraan kasi nakita ko talaga na talagang napasigaw siya na sinabihan niya si Kuya Bentot na na huwag ka dala alak dito. Huwag ka dala alak dito, no? And sabi nga ni Kuya Marwin kanina, pinapagalitan siya. Kaya minsan siguro nakikita ni Tatay Romy na susuray-suray si Kuya Bentot pag uwi dito, no? And then nagdadala ng alak. Siguro ayaw ni Tatay Romy, alam ni Tatay Romy bilang isang magulang, alam niya na ayaw niyang magulo, ayaw niyang mag-away-away yung mga anak niya. Puro palalaki. Siguro inisip ni Tatay Romy, nandyan pa naman si Marwin, nandyan pa naman si Bentot, no? Paano kung mag-away-away sila? Paano kung magkagulo sila? Ngayon nga lang sila nakikita, mag-aaway pa sila. Kasi kapag nakainom tayo mga kabayan, ay hindi na natin alam kung anong ginagawa natin. Ganyan ang iba. Yan ang sabi nila. O paano? Hindi matiis ni Tatay Romy yun kung mag-away sila dyan dahil sa alak. Hindi maganda. Bintot, lasing. Saan iminom? Saan? Saan uminom? Hindi ko alam. Hindi mo alam? May ko, hindi. Kagabi? May ko, Pumunta daw doon kaya bingi daw pumunta. Tapos? Pati ako, balik. Hindi na daw nakauwi. Baka daw doon nakatulog sa ibang bahay. Kita ko doon. Tapos, hindi mo sinabihan na wag na sinabihan mo? Minimum ako. Umaalis daw mga kabayan. Tapos manyan. Tatakas daw. Tapos pupunta doon. Inom alak. Yabe? Tapos ko rin, manyan ako. Tatakas daw sa gabi mga kabayan. Naghahanap ng alak. Naubos na yung pera. Naubos na yung pera? Naubos na yung pera na. Yung 1,000 binigay ni Ate Si. Oo. Sige lang na bili ng pera. Wala na pera. Wala na pera. Barkada. Sino kainuman niya? Sino kainuman niya doon? Sino? Ito, binyan ko yung pera. Ito, rin ako. Kung bibigyan ko doon ng pera, bili na alak kaagad. Kaya sabi ko mga kabayan, kapag meron kaming ginagawa dito, wag po kayong mag-alala, wag po kayong
mamblema. Kasi pag nag-uutos ako dito mga kabayan, dati binibigyan ko kasi 500 yan, kay tatay 500, sa kanya 500. Basta kung anong bigay ko kay tatay, matik parehas sila equal. Yan ang pinapakita ko sa kanila, equal lagi. Pero buhat nung may nagsasabi sa akin at nakikita, nahuli ko dito na may paisa-isang buti, yung pala hindi lang paisa-isa. Nakita ko nung nakaraan, mayroon pala doon din pala, marunong din doon pala tinapon sa sa ibaba. Kaya ngayon ay very limited na. Si tatay walang problema. Kailang hindi ko pinapakita kapag bigyan ko si tatay Romy. Kailang ito mabait din. Minsan pag maubusan ng tabako na hindi kami makapunta ng 2 araw, no? Kasi ang lakas talaga ng tabako mga kabayan. Minsan magbigay ito ng 1,000, minsan magbigay ng 500, utusan niya bumili ng ng tabako. So ibig sabihin, isip niya, may pera pala si tatay, binigay ni Ate Lori. Kaya hindi na rin niya titigilan. Kaya ngayon, sabi ko, kahit anong gagawin dito namin mga kabayan, ang gagawin ko, siguraduhin ko sa pagkain, hindi ko sila tinitipid. Nakita nyo naman yung mga kabayan, di ba? Pagdating dito, kapag mayroong ginagawa, pagdating sa pagkain, hindi ko po sila tinitipid. Nakita nyo naman yung bigas na dyan ay marami, plus yung pagkain na araw-araw dinadala naming ulam, no? Tinitiya ko yan na hindi sila magutom. Kasi ang importante sa kanila na ngayon is pagkain. Kung bibigyan ko man ng pera si Kuya Bentot, ano lang talaga, konti lang, no? 100, 200, tama na yung, o kahit 100 mga kabayan. Total yung nililinis namin dito para naman sa kanila. Dati nga, naglinis sila dyan na walang magbigay, walang magpakain. Ngayon pa kaya na libre pagkain and everything, tabako, pati lahat ay binigay mo. So, ang bigay ko kasi hindi para suhol. Ang bigay ko kasi mga kabayan, pagkonsuelo, kumbaga, na kahit papaano lalos lang sipagin. Yun naman ang ko purpose doon. Hindi para bayad dito. Bakit magbayad ako? Na pinapakain ko naman. At binibigyan ko naman ng ulam and everything, lahat naman. No? At sila naman ang makinabang, hindi naman ako. Sa mga lahat ng pananim, ilibre ko pa sila na kung anong itanim nila, kung anong gusto nila. Kaya hindi ko na kailangan magbigay. Kailangan ginagawa ko po yon para pakinswelo na kahit papaano, lalo sila magiging masigla. Dahil kahit papaano, kahit sarili ang pananim, sarili ang taniman, ay nagbibigay tayo. No, yun ang purpose ko doon. Hindi bayaran ko sila sa ginagawa nila sa sarili ng pananim. No. No, pakonsuelo ko lang yung mga kabayan. Kailan yung pakonsuelo ko, mukhang napapasama ata si Kuya Bentot na hindi maganda at magdulot pa ng problema. Okay lang sana kung mag-iminom siya na control niya ang sarili niya. No, control niya ang sarili. Hindi po kasi mga kabayan, kinatatakutan ko. 'Di ba? Tapos alam naman natin na meron siyang depression mga kabayan. Buti si Tatay Ronnie kahit papaano. Ang vision niya is yung lang, yung sigarilyo na hindi mo maawat-awat. No, hindi mo maawat-awat. Pag pumunta siya doon, wag mo pa inumin. Sabihin mo. Sinabihan mo. Sinabihan mo, Bentot, wag ka uminom. Sinabihan mo. Anong sabi niya? Anong sabi? Sinabi ko, umiinom ako. Oh. Anong sabi? Sagot. Tiga, alam makamati, mulot ang tiga. Sinabihan ni tatay na wag ka uminom alak, makamatay, sige inom-inom. Hindi nagkulang si Tatay Romy, kaya nga nagulat ako nung first time ko nakita si Tatay Romy na sinabi niya, wag ka dala, seryoso ba? Kumbaga, wag ka dala alak dito. Ayaw ko, inom-inom dito, wag ka dala alak. Kaya nagulat ako. Kaya yung kinausap ko ngayon si Tatay Romy. And then, nung ginanya niya si Kuya Bentot, ngumiti lang ng konti tapos yumuko, ganyan. Kasi malakas din ang loob nito pag nandyan ako. Si Bentot hindi rin makaporma-porma kahit si Marwin. Hindi siya makaporma-porma kapag nandito ako. Kasi siyempre, natatakot pa si Marwin dahil bago lang dito at lang siya, mas bata siya kaysa kay Kuya Bentot sa kuya niya. Oh. Ito, hindi na puno na siguro, kaya sinaway niya ng ganyan. Hingi sa'yo pera, bili alak. Hingi. Hindi na? Sabi mo, wala ka pera. Wala. Tago mo, tago. Walang pera. Sinop mo, sinop. Kasi mga kabayan, noong nakaraan nga, sabi ni Kuya Marwin, humingi kay tatay ng pera.
Pag alam niya na may pera to, humingi kay tatay ng pera. Pag uwi, mayroon ng, nakabili nga naman ng tabako, pero may kasamang alak. Kaya ngayon, kung bigyan ko man si Tatay Ronnie, patago na lang, bigay ko sa kanya, hindi ko na ipapakita sa kanya. Kaya nung nakaraan, siniyas ko sa kanya, itago mo. Oh, nung nakaraan nga, yung mga binibigay ko kay Tatay Romy, nung nakaraang linggo pa, nakaraan, pinakita sa akin. Kasi nga, di ba, nag-ano sila dito, naglinis. O kahit alam niya ng mga anak niya yan, nagbigay siya, di ba, nagbigay siya ni Budang. Nakita ni Bentot, ang isip siguro ni Bentot, may pera pala to si tatay. Bakit? Sabi niya sa akin, wala siyang pera, tapos nagbigay siya kay Budang. May pera pala to. Kumbaga, pakonsuelo sa mga anak, hindi siya nagbigay. Si Gaygay, kay Nanay Tere. Total, pamilya naman niya. Kumbaga, si Budang ay manugang niya, binigyan niya kasi tumulong dyan. Oh, 'di ba? Kumbaga, may pakonsuelo siya ni Budang. Ganyan marunong si Tatay Romy. No, marunong siya. Kaya pinakita niya sa akin, sabi niya, "Wag ka may pera ako." Bakit anong gagawin? Bigay daw sa mga nagtatrabaho, sabi ko, "Hindi, tago mo yan kasi bigay ko yan." Kasi ako naman magbibigay sa kanila. Kasi sila ni Gaygay, binibigyan ko yan. Kapag naglilinis sila dito, dinadala ko sila dito mga kami, mga tik. Budang, bigyan ko. Gaygay, bigyan ko. Basta, lahat sila. Nanay Tere, bigyan ko. Lahat po yan, may bigay. Hindi man nakita sa camera, pero lahat po yan, binibigyan ko. Alam naman nila yan sa mga sarili nila. Sobra-sobra pa. Plus, pagkain ni Merida and everything. Hindi ko sila ginugutom, mga kabayan. No? Kasi kapamilya ko na sila. Yun ang ginagawa namin dito. Kaya, ito, nakitaan ko minsan sabi nga ni Marvin, si tatay minsan malungkot ni Bentot. Bakit? Yun nga, pag umuwi dito, lasing na, susuray-suray na. Pero ito, sabi niya, pinagsasabihan siya na wag na uminom. Ilang araw wala dito? Ilang araw? 3. Sabi ni Marvin, 2. Sa kanya nga, 3. Baka 2 gabi wala, tapos 3 araw. Kumain. Hindi. Walang kain. Ngayon lang nakita niya na pinakain ko. Kahit nainis ako, mga kabayan, pero pinakain ko pa rin, sinadukan ko pa rin. Kaya nga sabi ko mainis ka na maaawa sa ginagawa niya. Minsan naglambing-lambing, nakita naman natin kanina, naglambing-lambing kay tatay. Siguro pang paano lang din niya para hindi ito magalit yung tatay niya. Kaya nilambing-lambing na lang niya kanina. Marunong siya, mga kabayan. Alam niyo naman, di ba, kinisan ako, tapos pinupuri-puri pa ako, ang ganda-ganda ko daw, tapos kinisan ako para hindi lang talaga ako magalit din. Kanina naman, ang tatay naman niya ang sinusuyo-suyo niya or nilambing-lambing niya para hindi magalit kasi alam naman niya na magagalit ito. Nagnganga ng tanglad. Kasi sabi niya doon sa akin, saan ka na naman uminom? Sabi niya, kumbaga pinaamoy niya ako doon sa sa bunganga niya. Sabi niya, wala, amoyin mo wala daw. Pagdating to sa baba, kumain ng nagnganga ng tanglad. Ginawa niyang tinula yung dila niya, mga kabayan, para hindi siya maamoy. Di ba? Nagnganga siya. Tapos kumain ka na. Tapos na, busog na ako. Pero binigyan ko ng pagkain, ang daming kanin, di naubos naman din niya. Ganyan. Bahala na dyan na hindi siya kakain basta makainom lang. Napapasama. Diba? Ikaw, wag inom ha. Murit, pag inom. Sakit yan. Tapos, magkamurit. Pag inom ka, magkamurit, sakit yan. Kaya wag inom. Mamati! Ano? Ha? Wag na inom alak, ha? Okay, magsubok ko kung speak. Wag na. Suka.
Kaya wag na. Dalawa kayo nung nakaraan. Nabidyuhan. Dalawa kayo. Nagsalita kayo ng puro Chinese. Nabidyuhan. Nag-inom kayo. Bintot, ikaw. Inom dyan. Kanon. Gila na ako. Ha? Gila na ako. Dinala niya? Matutulog. Dalawa kayo inom? Dito, bahay? Tatlo daw sila. Tatlo kayo? Wala. Hindi lang pala dalawa. Nandamay pa talaga. Dinamay si Marvin. Tama nga naman sabi ni Marvin, tatlo sila. Akala ko dalawa lang sila. Sabi niya tatlo. Tatlo daw. Matutulog. Wala lang ako. Natulog na daw siya. Kaya lang may nagdalang alak. Si Bintot. Ngayon kasi punta doon ng baryo. Pag uwi dito may dalang alak. Baka mamaya hindi to inom, minsan napipilitan lang. Pinipilit uminom kasi may mga ganyan mga kabayan eh. Na ayaw mo, may demonyo, pipilitin ka uminom. Kaya napapainom. Punta baryo, tapos Manaliw. Wala ko yun. Bintot, punta baryo, Manaliw alak. Dito, dalhin. Bawal. Bawal ne, bawal. Nakakamurit, nakakamatay. Matutulog yun doon. Magtulog ako. Uwi nga daw sila ng baryo kapag may pera. Huwag mo bigyan pera. Para hindi ako. Huwag na bigyan ng pera daw para hindi na bibili alak. Pero hindi ako na malaman ito. Para hindi daw sa madamay. Che. Labay mo alak? Hindi. Tabako. Tabako, labay. Tabako, yung may tabako. Sabi ko, gusto mo alak? Ayaw. Gusto mo tabako? Oh, sige, tabako na tabako. Kapay. Kapay, ayaw, labay. Ha? Hindi ito ako magtabako. Tabako daw. Ay, Diyos ka mga kabayan. Ganon talaga mga kabayan. Kapag, sabi ko nga, ang hirap talaga no, na sila magkasama. Sabi ko nga, kung malapit na to sa akin, nakatira lang, kailan kayo ko yayaman para ilipat ko na sila doon mga kabayan. No? Bibili ako ng malaking lupa. No? Tapos, doon ko sila itira. Yung bang nakikita ko, na pagising ko sa umaga, na puntahan ko sa kanya-kanyang kubo na kumustahin ko ano na nangyayari. No? Yung ganun sana ang gusto ko mga kabayan. Sana meron akong sana yayaman tayo mga kabayan, makabili tayo ng lupa, patayuan natin ng kubo, and then doon ko na rin itira yung mga tulad ni Tatay Romy. Alam mo yun? No? Tulad nila na na ma-guide mo sila, no, matulungan mo talaga sila 24 hours na merong mag-aano sa kanila. Yun ang gusto kong mga kabayan. Mamonitor ko sila sa madaling salita. Kaya lang, Diyos ko, pagkaloob kaya sa akin yung Panginoong Diyos na yayaman tayo, yayaman ako. Bahala na. No, bahala na mga kabayan. Darating siguro ang panahon na mapagbigyan tayo ng pagkakataon na makabili tayo ng medyo malaki-laking lupa, and then matayuan din ng kubo na kasama sila. Bahala na ako, kubo din ang ibahay ko mga kaibigan. No problem sa akin. Kahit ganito ako, masaya na ako, ganyan ang bahay ko. No problem. Importante, makita mo lang talaga sila. Ma-guide mo, ma-monitor mo, maibigay mo ng 100% na sa kanila. No, kasi siyempre, kahit sabihin ni Tatay or ni Marvin na ayaw nilang uminom, okay, kung nandiyan naman din sa Kuya Bintot na mangulit ng mangulit. O sige, isa lang. Pagbigyan mo ako, isa lang. O yung isa, kung uminit, yung isa naging dalawa. Uminit pa, yung dalawa naging tatlo hanggat sila na. O, wala. Kaya ikaw, huwag mo natin bigyan pera. Huwag na bigyan pera. Para? Walang bumiin mga. Kaya ikaw daw, huwag mo na bigyan pera para wala na bili alak. Pagkain na lang, ne. Pagkain na lang. Ulam. Pwede na ulam.
Ha? Hindi na mo ang abis po. Ulam na. Ulam at saka bigas, abyas, tabako, kape. Yun na lang daw. Kaya ikaw, wag mo na bigyan wag mo na bigyan pera. Bigas, tabako, ulam. Para hindi na daw bibili ng alak. Okay, si Marvin, ganun din. Noong nakaraan pa yun, sabi sa akin ni Marvin, te, wag mo na siya bigyan ng te, kasi hindi na naman uwi ng bahay yan. Mamayang gabi, aalis na naman yan. Minsan umaalis ng alas 10 daw, alas 11. Uwi daw ng alas 3. Minsan daw pag uwi dito, hindi sila makatulog. Pamanji mo tanag kang nahaw mo. Hino? Asawa? Bintot? So, Asawa mo. Ay, inisip daw niya siguro mga kabayan, mag-asawa kami ni Bintot, yung pamandi ni Bintot sa akin. Pamandi, ibig sabihin, parang duty. Sabihin mo kay Bintot, mag-ipon siya pera para pang duty niya sa akin. Panggawang kotse. Bigay niya sa akin 2 damulag, 1 kotse, 1 bahay. Okay? May pera, Bintot? May pera? Ha? Walang kotse tatay. Wala siya pera? Ikaw magbigay sa akin, ikaw tatay. Ne? Ikaw tatay, magbigay sa akin. Dote. Asawa Bintot. Juki. Ha? Juki. Dute. Jusi. Dute. Dute. Jusi. Dute. Kita. Pamandi. Ni Bintot. Kalabaw 2, kotse 1, bahay 1. Asawa Bintot. Pera. Walang kotse. Saan? Kotse! Ha? Kung kuka binto wala. Nana? Mabigat utang. Sige. Ano yan? Ito na lang daw yung kotse ko mga kabayan. Ito pang dote? Kotse? Walang pambili mga kabayan, kaya ito na lang daw. Kotse, pagalitan tayo ni Nanay Mia. Kay Nanay Mia to pagalitan tayo kung ito gawing... Ano daw kay Marin? Pamasahe? Pamasahe? Ada. Ako pang hiningi, ibis na siya magbigay sa akin ng ano. Okay, so ayan lang po mga kabayan. Atis nabigyan na ako ng kotse ni Tatay Romy para sa kasal namin ni Kuya Bentot. Kuya Flori mga lang. O sige na, sakay ka na. Ikaw na lang sumakay. Sumaba sa bato. Meron mga bato din. Ay, Diyos ko, ang kotse natin. Mamaya, mag-usap tayo. Ikaw na naman ang kausapin ko. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Da da da